Ang Bakal na Kamao, kwento ni Aldous. Short novel sa Tagalog, may dialogues. Sa ilalim ng apoy ng araw, sa gitna ng desyertong nasusunog sa init, naroon ang mga guho ng isang dakilang lugar, ang Minoan Ruins. Dati itong kaharian ng yaman at karunungan, ngunit ngayon pawang-abo at alikabok na lamang. Sa gitna ng wasak na lungsod, may isang lalaking naglalakad, matangkad, matipuno, at may isang kamay na tila gawa sa bakal na naglalagablab. Siya si Aldous. Tahimik ang paligid, tanging ang ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit sa puso ni Aldous, may apoy na hindi namamatay. Hindi ko makakalimutan. Bulong niya habang dinadampot ang isang sirang kwintas mula sa lupa. Ang mga kasalanan ng nakaraan, ako ang huhukom. Noong araw, ang Minoan Kingdom ay kilala sa kanilang yaman, ginto, hiyas at mga hiwaga ng enerhiya. Ngunit dahil sa kasakiman ng mga tao, pinilit nilang buksan ang sagradong puso ng Minoan Maze upang kumuha ng walang katapusang enerhiya. Hindi nila alam ang kanilang kasakiman ay magdudulot ng kapahamakan. Huwag ninyong galawin ang puso ng maze. Sigaw ng isang batang Aldous noon. Hindi ito para sa atin. Ngunit hindi siya pinakinggan. Sa isang iglap, bumalot ang isang malupit na enerhiya sa buong kaharian. Mga gusali ay nagiba, lupa ay bumuka, at karamihan sa mga tao naglaho sa isang iglap. Isa si Aldous sa iilang nakaligtas. Ngunit hindi siya nakaligtas ng buo. Binago siya ng enerhiya. Ang kanyang katawan ay pinatibay, ang kanyang kaliwang kamay ay naging isang bakal na kamao, na may kapangyarihang hindi kayang kontrolin ng isang ordinaryong tao. Lumipas ang panahon. Ang mga tao sa ibang lugar ay nagsimulang katakutan siya. Isang araw sa gilid ng isang maliit na bayan, hinarap siya ng isang grupo ng mga mandirigma. "Halimaw ka, lumayo ka rito!" Sigaw ng pinuno habang nakatutok ang sibat kay Aldous. Tahimik lamang si Aldous. Dahan-dahan niyang tinakpan ang kanyang bakal na kamay ng itim na tela. "Hindi ako dumating para saktan kayo," mahinang sagot niya. "Ako'y naglalakbay upang hanapin ang katarungan." Hindi naniwala ang mga tao. Sa isang iglap, lumundag ang mga mandirigma upang siya ay saktan. Ngunit sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang lupa ay yumanig at ang mga sibat ay nagkapira-piraso. Tiningnan niya sila ng malamig. "Kung ito ang pipiliin ninyong daan," bulong niya, "hindi ako magpapatalo." Ngunit sa halip na tapusin ang labanan, tinalikuran niya sila. Ang tunay na lakas, sabi niya sa sarili, ay hindi sa pagpapakita ng dahas kundi sa pagpigil nito. Minsan habang naglalakad siya sa ilalim ng bituin, may isang tinig ang dumating sa kanyang isipan. Isang tawag mula sa Land of Dawn. "Aldous, kailangan ka namin." Ang kasamaan ay muling nagbabalik. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang layunin na higit pa sa kanyang paghihiganti. "Kung ito ang paraan para maitama ang aking mga kasalanan, hindi ko ito tatanggihan." Dahan-dahan siyang sumuntok sa lupa. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay binalot ng makapal na enerhiya at siya ay pumailan lang sa himpapawid patungo sa bagong labanan. Mula noon, kilala si Aldous sa Land of Dawn bilang ang baluti ng katarungan. Isang mandirigmang hindi sumusuko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kanyang panata. "Ang aking kamao ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa proteksyon ng mga walang laban."